Kayo ba ay nagmahal na? Yung sobra-sobra talagang pagmamahal? Paano naman ang taong bawal? Naranasan niyo na ba na magmahal ng isang taong hindi dapat at hindi niyo pwedeng makasama? Bakit nga ba tayo nagmamahal sa mga taong hindi naman pwede at hindi naman dapat? Nakokontrol ba talaga ang pag-ibig? At papaano mo nga ba mapapatunayan na tunay nga iyong inyong pagmamahalan? Ang dami ko nang sinabi, wag na nating patagalin pa. Eto na ang tampok na kwento natin para sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko sinasadyang mahalin at ibigin siya. Nangyari na lang ang lahat. Isang bawal at hindi pwedeng pagmamahal. Dear Mama Mia, hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ako si Chris at ito ang aking kwento. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na para bang kumukulong tubig sa tenga ko. 6:00 na ng umaga. At dapat nasa bahay na ako ni Andy para sa birthday celebration ng kaniyang asawa. Pero hindi ko inaasahan na ang simpleng pagdalo ko sa party na ito ay siya palang makakapagpabago ng buong buhay ko. Siya palang makakapagpabago ng takbo ng mundo ko. Pagkarating ko sa kanilang tahanan, sinalubong ako ng mga tawanan at ingay ng mga bisita. Kahit na maagang maaga pa yon, hindi ko alam kung bakit ang dami-daming bisita. Pero lahat ng ingay, lahat ng bisita ay parang nawala na isang bula nung masilayan ko siya. Si Aileen. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang asul na sundress na parang ginawa talaga para sa hulma ng kaniyang katawan at kutis niya. Ang buhok niyang mahaba ay umaagos sa hangin mula sa bentilador. At ang ngiti niya na tunay namang talagang nakapagpatigil ng mundo ko. Han, alika! Eto si Chris, ang best friend ko mula college. Pakilala ni Andy sa akin habang hawak ang balikat ko. Chris, eto naman si Aileen, ang asawa kong pinakamaganda sa buong mundo. Nang makipagkamay ako kay Aileen ay parang may kuryente pong dumaloy sa pagitan namin. Di ko alam kung naramdaman niya yon, pero klarong-klaro sa akin. Mga ilang segundo lang, pero ramdam ko na may nangyayari sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga mata niyang kayumanggi ay tila may tinatagong lihim, at ang mga ngiti niyang tamang-tama ay nagdudulot ng pag-aalala sa dibdib ko. Pleasure to meet you, Chris, sabi niya sa mababang tinig na parang halos bumubulong na. Alam mo, ang dami-daming kwento ni Andy tungkol sa'yo. Doon ko naramdaman ang unang pagkakauntog ng aking puso, Mama Mia. Hindi dahil sa kagandahan niya, kundi dahil sa paraan kung paano niya ako tiningnan. Para bang nakikita niya ako at hindi na niya nakikita panong mga panahon na yon si Andy. Habang nagpatuloy ang selebrasyon ay natagpuan ko ang sarili ko na palihim na sinusulyapan si Aileen. Kapag nagsiservisyo siya ng pagkain sa mga bisita, mapapansin ko kung paano niya ginagawa ang lahat ng may kakaibang grace. May kakaibang hinhin.
Kapag tumatawa siya sa mga jokes ni Andy, nakikita ko sa mga mata niya na para bang meron siyang lungkot na kanyang itinatago sa kanyang loob. Matagal na ba kayong kasal? Tanong ko kay Eileen nang makahanap ng pagkakataon na makausap siya ng mag-isa sa kusina. Mama Mia, wala kasi akong kaalam-alam na ikinasal na pala si Andy. Hindi kasi kami nag-usap mula nung graduate kami ng college. Nagkita na lang kami ng aksidente sa isang mall dahilan para maimbitahan niya ako sa araw na yon. 3 taon na, sagot niya habang naghuhugas ng mga pinggan. Pero minsan, parang mas matagal pa eh. May kakaibang bigat ang boses niya na nagpapaalala sa akin. Yun, ang nagpaalala sa akin na hindi pala lahat ng kasal ay masaya. Doon ko naramdaman ang pangalawang pagkakauntog ng puso ko. Hindi lang sa maganda siya, ay meron pa siyang malalim na pag-iisip. Nakikita ako sa mga mata niya ang mga pangarap na hindi pa niya naaabot. Ikaw, may girlfriend ka na ba? O baka may asawa ka na rin? Tanong niya. Hindi ko Mama Mia maipaliwanag pero ang mga mata niya ay parang may nakikita akong isang pag-asa. Wala, sagot ko nang medyo natatawa. Siguro hindi pa talaga dumadating yung tamang panahon at yung tamang tao para sa akin. Napangiti siya ng malungkot. O siguro hindi ka pa handa sa mga komplikadong bagay. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko na may mas malalim na kahulugan ang mga salitang kanyang sinasabi. Naging mas intimate ang aming mga usapan nang magsimulang nagsialisan ng mga bisita makalipas ang mahabang oras. Si Andy naman ay abala sa pagliligpit at natagpuan namin ang aming mga sarili ni Eileen na nakatayo sa hardin sa likod ng bahay nila. Mahilig ka ba sa mga bulaklak? Tanong ko habang tinitingnan ng mga rosas na nakatayo sa kanilang garden. Mahilig, pero hindi ako marunong mag-alaga eh. Sabi niya habang hinahawakan ng mga petals. Si Andy ang gumagawa ng lahat ng ito. Siyang may green thumb sa aming dalawa. Nakita ko sa kanyang mukha na tila ba naiinis siya sa kanyang sarili kung bakit hindi niya magawang magtanim ng maayos. Parang may mga bagay na gusto siyang gawin pero hindi niya kayang gawing mag-isa. Kung gusto mo, turuan kita. Sabi ko na lang nang hindi ko namamalayan na lumabas na pala ang mga salitang yon mula sa mismo kong bibig. Madali lang naman, dagdag ko pa. Nang tumingin siya sa akin, may nakita ako sa mga mata niya na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Parang may hindi nakakasabi na damdamin na nagsisimulang unti-unting lumitaw, Mama Mia. Bakit mo gagawin yon? Tanong niya. Kasi natigil ako. Hindi ko masabi sa kanya na gusto ko siyang makitang masaya. Hindi ko masabi sa kanya na gusto ko siyang matuto na makagawa ng mga bagay para sa kanyang sarili. Hindi ko masabi sa kanya na kaya ako nagpresenta dahil gusto ko pa siyang mas makita ng madalas. Kasi asawa ka ng kaibigan ko kaya kaibigan na rin kita. Sabi ko sa wakas. Pero alam ko na hindi yun ang totoong rason. Oo, kaibigan ang turing ko na sa kanya, pero hindi naman yun ang rason kung bakit ko siya tuturuan. Pagkatapos noon ay nag-ayan na siya na tulungan na namin sa loob si Andy. Habang tumutulong akong magligpit kay Andy ay nagsimula na siyang magkwento tungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Alam mo Chris,
Minsan naiisip ko na may kulang sa relasyon namin. Sabi ni Andy habang naghuhugas ito ng mga baso. Si Eileen ay napakaganda at napakatalino. Pero parang may hindi ako maibibigay sa kanya. Natigil ako noon sa pagpupunas ng mesa. Na-curious ako, Mama Mia. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Yung mga pangarap niya, yung mga gusto niyang gawin. Ako kasi masyado akong praktikal. Gusto ko lang yung simpleng buhay. Trabaho, bahay, pamilya. Pero si Eileen, alam kong may mga pangarap siyang mas malaki pa doon. Habang nagsasalita si Andy ay nakita ko si Eileen na nakatayo sa pintuan ng kusina. Nakikinig siya sa bawat salita ng kaniyang asawa. Sa mga mata niya, nakita ko ang lungkot na pilit niyang itinatago. Nang magkasalubong ang mga mata namin, hindi ako halos makagalaw. Parang naririnig ko ang mga salita na hindi niya masabi kay Andy, na hindi siya kontento, na may mga pangarap nga siyang hindi niya matutupad dahil sa kasalukuyan niyang kalagayan. Sige Andy, tapos na ako dito. Sabi ko, uwi na muna ako. Pero bago ako umalis, ay nagsalita si Eileen. Chris, salamat sa lahat ng tulong mo ngayon ha. Lumapit siya sa akin at nagbigay ng mahigpit na yakap. Sa mga segundong yon, naramdaman ko ang init ng kaniyang katawan, ang mabangong amoy ng kaniyang perfume at ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Nang humiwalay kami ay nakita ko sa mga mata niya ang parehong pagkakaroon ng damdamin na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung talagang imahinasyon ko lang ang nagdikta para makita ko yun o talagang naroon yun sa kaniyang mga mata. Ang parehong init, ang parehong pagnanasa, ang parehong pagmamahal. Hindi ko masabi, Mama Mia. Pero parang may nangyayari sa pagitan namin na hindi namin dapat hinahayaan na magbunga at mas lalo pang umusbong. Habang pauwi ako noon, hindi ako makapag-isip ng tama at ng iba. Ang pagmumukha lang ni Eileen, ang boses niya, at ang paraan kung paano niya ako tiningnan, lahat ng yun ay siya lang umiikot sa isip ko ng paulit-ulit. Nang makarating ako sa bahay, umupo ako sa sala at sinubukan ko ng kalimutan ang nangyari. Pero hindi ko magawa. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita akong meron pala akong text message. Salamat sa lahat ng tulong mo kanina ha, Chris. Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng bagong kaibigan sa birthday ko. Magandang regalo yun mula sa langit. Eileen. Napatitig ako sa mensahe niya ng matagal. Alam ko na nakuha niya ang numero ko mula sa asawa niyang si Andy. Ang kumuha ng atensyon ko ay ang salitang kaibigan. Ganun nga ba talaga ang tawag sa aming damdamin na nararamdaman para sa isa't isa? Kaibigan nga ba niya ako at kaibigan ko nga ba siya? Nag-reply ako, walang anuman, sana ay maulit pa. Mabilis din naman siyang sumagot na tila ba inaantay talaga ang pagre-reply ko sa kanyang mensahe. Sana nga. Alam mo, gusto ko pa sana kitang mas makausap pa, lalo na tungkol sa mga bulaklak. Nagpatuloy ang aming text conversation ng halos ilang minuto. Hindi tungkol sa mga mahahalagang bagay. Pero sa bawat mensahe na pinapadala namin sa isa't isa, ramdam ko na mas lalong lumalalim ang koneksyon naming dalawa. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero hindi ko rin kayang tumigil.
Dapat na tayong huminto. Sabi ko sa isip ko, dapat ka nang tumigil, Chris. Pero hindi ko naman kayang i-delete yung mga naging conversation naming dalawa. Nang bandang huli ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Eileen. Chris, pwede ba tayong magkita? Tanong niya sa akin sa isang mahinang boses. May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Magkita? Saan? Tanong ko. Kahit alam ko, Mama Mia, na hindi ako dapat makipagkita sa kanya. Kahit alam ko na dapat sana ay hindi ko tinanggap ang tawag na yon. Pero kaibigan ko siya eh. Baka kailangan niya ng tulong. Baka kailangan niya ako, kaya kailangan ko rin na sagutin ang kanyang tawag. Pagbibigay ko ng rason sa utak ko dahil sa ginawa ko ngang pagsagot ng kanyang tawag. Di ba may coffee shop malapit sa bahay mo? Alam ko na, malapit lang yun eh. Yun ang sabi sa akin ni Andy. Okay, sige. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo na ikaw ang pupunta dito? Pwede naman na ako ang pumunta kung nasaan ka. Sagot ko. Hindi na, ako na. Mama Mia, pagkatapos noon ay nagbihis ako. Pero bago yun, nagpabango muna ako. Ilang ulit kong tinignan ang refleksyon ko sa salamin. Ayos na ba to? Presentable na ba? Mapupugian na ba siya sa akin? Nagulat ako sa tanong noon sa utak ko. Bakit ko inaalala kung mapupugian siya sa akin at mababanguhan siya sa akin? Mama Mia, dun pa lang. Alam kong kailangan ko nang umiwas pero hindi ko magawang lumayo. Pumunta pa rin ako dun sa coffee shop na sinasabi niya. At nang makita ko siyang nakatayo sa labas ng coffee shop na yon, ang puso ko ay tumibok ng pagkabilis-bilis. Nakasuot siya ng simpleng white t-shirt at jeans. Pero para sa akin, kahit simple lang yon, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo sa pagkakataon na yon. Salamat sa pagpunta ha. Sabi niya nung makapasok na kami at maupo na kami sa sulok ng coffee shop na yon. Ano bang gusto mong sabihin? Bakit gusto mo ako makausap? Tanong ko. Mama Mia, hindi ko alam pero parang may idea na ang puso ko kung ano ang sasabihin sa akin ni Eileen. Chris, alam mo, hindi ko to inaasahan. Hindi ko inaasahan na mangyayari to eh. Nagsimula siya habang ang tingin niya ay nakapako sa kanyang mga kamay. Na para bang nahihiya siyang humarap sa akin. Na para bang nahihiya siyang titigan ako. Pero nang makilala kita, may naramdaman ako na hindi ko pa naranasan sa loob ng ilang taon. Hindi ko alam kung dapat ko tong sabihin sa'yo. Pero kasi Chris, hindi na ako mapakali eh. Hindi na ako makatulog. Kaya iniisip ko na baka kapag sinabi ko sa'yo to, makakatulog na ako. Magiging payapa na ang loob ko. Natigilan ako noon sa pag-inom ng kape sa aking harapan. Eileen, oo Chris, alam ko na mali ito. Putol niya sa dapat ay sasabihin ko. Alam ko na may asawa na ako at alam ko rin na kaibigan mo si Andy. Pero Chris, hindi ko naman sinasadyang maramdaman to eh. Hindi ko naman sinasadyang mahulog. At lalong hindi ko na kayang itago pa ang damdamin ko. Nang tumaas ang mga mata niya tumingin sa akin, ay nakita ko ang luha na nagsisimula ng pumatak sa kanyang mga mata.
Hindi ko alam pero dapat iba ang sinagot ko. Kaya lang tulad niya, hindi ko rin napigilan ng sarili ko, Mama Mia. At nasabi ko sa kanya ang totoo. Hindi ko rin kayang itago, sabi ko. Ramdam ko ang apoy na unti-unting gumuguhit sa pagitan nating dalawa. Pero alam rin nating pareho na hindi natin to pwedeng ituloy. Sabi ko. Alam ko. Sabi niya habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero, Chris, gusto ko lang malaman mo na naging masaya ako mula nung makilala kita. Kasi kahit sandali lang, naramdaman ko na parang may isang taong nakakaintindi sa akin. Nang matapos ang 6 na oras na pag-uusap namin sa loob ng coffee shop na yon, Mama Mia, alam naming pareho na hindi na dapat kami magkita pang muli. Hindi dahil sa ayaw namin, kundi dahil alam namin na hindi tama yon. Alam namin na hindi dapat mangyari yon. Kasi alam namin na meron kaming masasaktang iba. Hindi ko alam kung dapat. Hindi ko alam kung makakayanan ko, Mama Mia. Iniisip ko noon, kaya ko nga bang takasan ng pagmamahal na to? Kaya ko nga bang takasan ang damdamin na ito? Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. Habang naglalakad ako noon pa uwi, na-realize ko na minsan ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkakataon na gusto mo. Minsan ang pag-ibig ay tungkol sa pagbibitiw para sa kabutihan ng lahat. Kaya lang, habang naglalakad ako pa uwi, iniisip ko ang nangyari. Habang naglalakad ako pa uwi, iniisip ko kung tama ba ang ginawa naming dalawa. Tama bang kitilin namin ang anumang init naming nararamdaman? Tama ba yun? Sa 6 na oras na magkasama kami sa coffee shop, pakiramdam ko, Mama Mia, hindi tama ang ginawa naming pagbibitiw sa aming mga damdamin. Hindi tama na basta na lang namin isinuko ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Pagdating ko ng bahay ay hindi ko natiis ang sarili ko. Tinext ko si Aileen. Gising ka pa? Tanong ko. Chris, akala ko ba huling pag-uusap na natin yon? Reply niya sa akin. Sorry pero hindi ko kaya eh. Sorry pero parang hindi ko kakayanin na tuluyan kang ang mawawala sa piling ko. Chris, matulog ka na. Pagod na rin ako. Pagkatapos niyang sabihin yon ay hindi ko napigilan ng tumawag. Kaya lang ring lang ng ring ang cellphone niya at hindi naman niya sinasagot. Sa ikatlong tawag ko ay hindi ko na siya makontak. Hinatay na ata niya ang kaniyang telepono. Mama Mia, hindi ako makatulog sa buong gabing iyon. Alam ko na kung moralidad ang pag-uusapan, alam kong tama ang aming ginawa. Pero kailangan ba talaga nating isaalang-alang ang moralidad para lamang pigilan ang isang bagay na alam nating magpapasaya sa atin? Mama Mia, mas mahalaga ba talaga ang moralidad kesa sa pagiging maligaya?
Nagising ako kinabukasan mula sa aking pagkakaidlip. Tumayo ako at pumunta ng banyo. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Halatang halata na wala akong tulog. Halatang halata na may malalim akong iniisip. Pumasok ako ng trabaho na para po akong isang zombie na naglalakad. Pati mga tao ay halos hindi ako makausap ng maayos. Hindi ko naman po first time na magpuyat, Mama Mia. May mga pagkakataon naman na nagpupuyat kami sa trabaho dahil may mga tinatapos kaming kailangang gawin. Pero hindi naman ako nagiging ganito kahagard. Siguro nga, hindi yun ang dahilan kung bakit haggard ako. Siguro nga ang dahilan kung bakit nahahagard ako ay ang mga bagay na nangyari sa pagitan naming dalawa ni Aileen. Matapos ang araw na yun, nang wala akong na-receive na reply mula sa mga text ko, ay naisip kong siguro nga pinapanindigan na ni Aileen ang sinasabi naming dalawa na hindi na dapat kaming muli pang magkita. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na rin yung panindigan. Dinilit ko ang cellphone number niya, pati na rin ang cellphone number ni Andy. Ako kasi ang tipo ng taong hindi nagre-reply kapag hindi ko kilala yung number. Kaya naman alam ko na hindi ko rin masasagot kapag bigla silang tumawag sa akin. Lumipas ang ilang araw. Kahit na hindi naman po kami matagal na magkakilala ni Aileen, ay parang nahirapan po talaga akong kalimutan siya, Mama Mia. Mahirap kalimutan ang isang taong minahal mo ng totoo kahit sa ikli ng panahon ng inyong pagkakakilalang dalawa. Pero pinili kong mag-focus sa sarili ko at mag-focus sa trabaho ko. Sabi ko sa sarili ko wala akong mapapala kung hahayaan ko na laging yun ang kumukontrol at dumidikta sa akin. Makalipas ang 3 buwan, Mama Mia, ang akala ko ay ayos na ako. Siguro passing phase lang si Aileen sa buhay ko. Akala ko okay na ako. Natigilan ko na ang pag-iisip sa kanya. Isang gabi, maulan na maulan noon. May bagyo kasi, Mama Mia. Binabaha na ata ang buong Metro Manila. Matutulog na sana ako noon dahil brown out pa nung biglang nag-ring ang cellphone ko. Isang number na hindi nakaregister. Pero kahit na hindi nakaregister ay kilala ko yun. Alam ko kasi na number yun ni Aileen. Dahil siguro ganun nga talaga kapag nagmamahal ka, Mama Mia. Na may memorya mo bawat detalye tungkol sa kanya, kahit pa nga ang kanyang cellphone number. 1, 2, nakakatatlong tawag na siya pero hindi ko pa rin sinasagot. Mama Mia, naglalaban noon ang sarili kong damdamin at utak. Sinasabi ng utak ko, wag mong sagutin dahil mapapahamak ka lang. Pero sinasabi din ng puso ko na sagutin mo dahil baka may nangyaring hindi na maganda sa kanya. Mama Mia, sinagot ko po ang tawag sa ika-4 na pagkakataong nag-ring ang phone ko. Bago pa man ako makapag-hello ay agad nang nagsalita si Aileen sa kabilang linya. Chris, salamat naman at sinagot mo na ang tawag ko. Chris, pwede ba tayong magkita? Chris, kailangan kita. Mama Mia, agad niyang tinext sa akin kung saan siya naroroon. Nasa isang hotel room pala siya. Nagdadalawang isip pa ako noon kung dapat ko ba siyang puntahan. May bahagi ng utak ko na nagsasabing huwag kang pumunta dahil tukso lang yan.
Pero may bahagi rin naman sa loob-loob ko, Mama Mia, na nagsasabing, puntahan mo. Puntahan mo ang babaeng mahal mo. Kaya naman, Mama Mia, wala po akong nagawa. Pinuntahan ko siya. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Pagdating ko doon, 2 katok pa lang ang ginawa ko sa room na yon. Sa room na sinabi niya ay agad na itong nagbukas. Pagkatapos ay agad niya akong niyakap. Umiiyak siya, Mama Mia. Paulit-ulit niyang sinasambit ang mga salitang, "Mahal kita, Chris," habang pinupugpog at pinapaulanan ng halik ang mukha ko. Lalaki lang ako. Lalaking nagmamahal sa isang babaeng andito ngayon sa harap ko at inaalay ang sarili niya sa akin. Kaya wala akong nagawa. Lalo pa nung dinikit na niya ang labi niya sa akin. Hinalikan ko siya. Para kaming uhaw na uhaw sa isa't isa. Isinara ko ang pintuan sa likod ko at dinala ko siya sa ibabaw ng kama. Nakalimutan ko ang tama sa mali nung gabing yun. Nakalimutan ko ang dapat sa hindi dapat. At lalong nakalimutan ko si Andy. Ang tanging mahalaga lang sa akin nung gabing yun, Mama Mia, ay ang mga haplos at mga halik ni Eileen sa akin. Ang paulit-ulit niyang pagsasabi na mahal niya ako. Para po akong idinuduyan sa langit habang sinasabi niya sa akin ang mga salitang iyon. Paulit-ulit. Hanggang sa mapag-isa na nga ang aming katawan dalawa. Hindi kami nagsayang ng panahon. Paulit-ulit naming ginawa ang bagay na yon hanggang sa dumating ang kapaguran at nakatulog kaming pareho. Bago ako makatulog ay sumagi pa sa isipan ko ang pagmumukha ni Andy. Nakonsensya ako ng konti pero hindi ko pinagsisihan ang ginawa naming dalawa ng asawa niya. Noong nagising ako, Mama Mia, ay mataas na ang araw. Ngunit paggising ko, pagmulat ng mga mata ko, ay hindi ko na nakita si Eileen sa tabi ko. Wala na siya. Ang tanging naiwan na lamang niya ay ang gusot sa kanyang bahagi ng kama. Walang kahit na ano, kahit nga hibla ng buhok, walang naiwan eh. Tinawagan ko siya. Tinext ko siya baka kung anong nangyari pero hindi na siya nagre-reply. Nung tinawagan ko siya ay out of coverage area na ang cellphone niya. Paulit-ulit ko siyang tinatawagan. Nawala ako noon sa aking katinuan. Halos mabaliw-baliw ako noon, Mama Mia. Hinanap ko siya pero hindi ko siya natagpuan. Pinuntahan ko siya sa bahay nila ni Andy. Matapos ang 2 linggo na hindi siya nagpakita sa akin. Bahala na. Bahala na. Bahala nang magtanong si Andy at magtaka kung bakit ko hinahanap ang asawa niya. Ang importante ay makita ko si Eileen. Pero pagdating ko doon, walang katao-tao ang bahay nila. Sabi nung kapitbahay, 3 araw na raw na walang umuuwi doon. Tinawagan ko si Andy, Mama Mia. Maging siya ay hindi na rin sumasagot sa mga tawag ko. Maging siya ay wala na rin. Maging siya ay hindi na rin nagpapakita. Tinext ko si Andy. Pare, okay ka lang? Dumalaw ako sa bahay niyo. Sabi nung kapitbahay, 3 araw na raw kayong hindi umuuwi. Ayos lang kayo? Mapagpanggap ko pang tanong na kunwari ay nag-aalala sa kaibigan ko.
Pero hindi ako naka-receive ng reply sa kanya. Sa sumunod na araw ay tinawagan ko ulit yung numero na alam kong kay Eileen. Pero hindi ito sumasagot at hindi ito nagri-ring. Nung tawagan ko ang cellphone number ni Andy, nagbabaka sakali na baka ito ay sumagot na, ay wala rin at hindi na rin ito nagri-ring. Naiwan akong nagtataka, Mama Mia. Naiwan akong maraming tanong sa utak ko. Halos 6 na buwan din akong nagmo-move on noon. 6 na buwan ko ring paulit-ulit na hinahanap sa kahit saan ng mag-asawa, lalong-lalo na si Eileen, pero wala talaga akong makuhang sagot sa mga tanong ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon. 3 taon ang nakalipas, Mama Mia, mula sa huling araw na hinanap ko si Eileen. Eto na ako. Nakatayo sa harap ng isang altar, naghihintay para sa mapapangasawa kong si Sarah. Masaya ako. Sabi ko sa sarili ko, totoo ba talagang masaya ka? O sinasabi mo lang na masaya ka? Si Sarah, Mama Mia, ay mabait, matalino, matino at mahal niya ako ng walang kondisyon. Nagkakilala kami nung mga panahong bar ako ng bar. Nag-iinom dahil sa nangyari sa aming dalawa ni Eileen. Hanggang sa naging kaibigan ko siya. Hanggang sa niligawan at naging kaming dalawa. Nakangiti akong naghihintay sa kanya sa altar. Pero sa likod ng ngiti ko, may isang parte ng puso ko na alam ko, Mama Mia, na hindi pa rin tuluyang nakalimot sa nakaraan. Nang bumukas ang pintuan ng simbahan, nakita ko si Sarah. Naglalakad sa red carpet. Magandang-maganda siya sa kanyang white wedding dress. Mama Mia, habang tinitignan ko si Sarah ay hindi ko mapigilan ang sarili kong igala ang aking paningin sa mga bisita. Hanggang sa isang sulok, nakita ko siya. Si Eileen, ang babaeng matagal ko nang hinahanap, ang babaeng matagal ko nang gustong matagpuan at makausap. Nakatayo siya sa pinakalikod na bahagi ng simbahan. Suot niya ang isang itim na dress. At sa mga mata niya, Mama Mia, nakita kong pareho rin siya sa akin. Nasurpresa din siya nung makita niya ako. Hindi ko inaasahang nandito siya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Pero nandito siya. Kasama niya si Andy at parang hindi nagbago ang lahat. Habang nagsasalita ang pari, Mama Mia, hindi ako mapakali noon. Bahagya akong lumingon sa kinaroroonan ni Eileen. Nakita ko na parang may pinapahiran siya sa kaniyang mukha. Luha kaya iyon? Naluluha kaya siya habang nakikita niya akong ikinakasal? Sa totoo lang, Mama Mia, nagdadalawang isip ako noon. Maglalakad ba ako papunta sa likurang bahagi ng simbahan? Lalakarin ko ba yun? Para kausapin si Eileen? Para tanungin siya kung bakit bigla siyang nawala? Para tanungin siya kung bakit bigla niya akong iniwanan sa ere? O ipagpapatuloy ko ngayon ang kasal naming dalawa ni Sarah dahil kita ko pa rin naman na magkasama pa rin si Eileen at Andy. Do you, Chris, take Sarah to be your lawfully wedded wife?
Tanong ng pare. Dalawang ulit siyang nagtanong dahil hindi ko agad siya magawang sagutin nung una. I do, Father. Sagot ko. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na utak ko ang sumasagot noon. Alam ko kasi na yun ang dapat kong isagot. Alam kong hindi ko dapat sakta ng babaeng tinanggap at minahal ako ng totoo. Mama Mia, natuloy at natapos ang kasal naming dalawa ni Sarah. Habang naglalakad kami sa aisle palabas ng simbahan, ay biglang lumapit sa amin si Andy. Pare, congratulations! Congratulations sa inyo. Hi, I'm Andy. Kaibigan ako ni Chris. Sagot naman o pakilala naman niya sa asawa kong si Sarah. Ay, ganun ba? Ikaw pala si Andy. Nako, sunod kayo sa reception ha. Nakangiting sabi ng asawa ko at sinabi pa niya kung nasaan ng reception. Kaya naman nagpunta sila doon, Mama Mia. Nakita ko sila nung papasok na kaming dalawa ni Sarah sa reception area. Habang nagaganap ang program ay hindi ako mapakali. Lingon ako ng lingon sa direksyon kung nasaan si Andy at Eileen. Nakikita kong parang masaya sila, Mama Mia. Nakikita ko na parang okay lang sila. Sa reception, sinubukan ko ng iwasan na makalapit pa kay Eileen. Dahil alam ko na ngayon hindi na lang siya ang bawal na mahalin. Ako din bawal nang magmahal ng iba. Pero para kaming magnet na lagi kaming nagtutungo sa iisang direksyon. Nang makita ko siyang nakatayo sa garden ng venue, mag-isa at nakatingin sa mga bituin, ay hindi ko napigilang lumapit sa kanya. Eileen, sabi ko. Lumingon siya sa akin. Nakita ko na mas gumanda pa siya lalo kaysa sa huling naaalala ko. Pero may bagong sorpresa sa mukha niya. May kakaibang lungkot na hindi ko nakita dati. Congratulations, Chris. Napakaganda ni Sarah. Masaya ka ba? Tanong niya sa akin habang ngumingiti na para bang napipilitan. Masaya, sagot ko. Pero alam ko na hindi convincing noon ang boses ko. Ikaw, kumusta kayong dalawa ni Andy? Napangiti siya. Ayos lang, ganun pa rin. Nanatili kaming tahimik lang ng ilang minuto. Nakikinig sa tunog ng musika mula sa reception hall. Naaalala mo pa ba ang araw na yon? Tanong niya. Ang araw na alin? Sagot ko, Mama Mia, dahil hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Ang araw ba na may nangyari sa aming dalawa? Ang araw ba na iniwanan niya ako sa ere? O ang araw ba na nagkaaminan kami ng aming mga damdamin? Yung araw na nagsabi ako sa iyo ng totoo kong nararamdaman. Hindi ko yun makakalimutan kailanman, Eileen. Sabi ko sa kanya. Minsan, naiisip ko kung anong mangyayari kung hindi kita iniwanan sa ere. Sabi niya habang nakatingin sa mga bituin. Kung hindi natin iniisip si Andy. Siguro walang Sarah, no? Masaya kaya tayo ngayon kung hindi kita iniwanan sa ere? Eileen, tanggap ko nang iniwanan mo ako. Hindi natin pwedeng isipin ang mga bagay na tapos na. Wala rin namang magbabago doon. Sabi ko, pero ramdam ko talaga, Mama Mia, na hindi ko kayang makipag-argue sa kanya. Alam ko, Chris. Sabi niya habang lumalapit sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin magawang hindi isipin kung ano kaya ang mga
pwedeng mangyari kung tayong dalawa pa. Nang matapos ang reception ay nakita ko si Eileen na paalis kasama si Andy. Bago siya sumakay ng kotse ay lumingon siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti na alam kong puno ng mga salitang hindi niya kayang masabi. Mama Mia, pagkatapos noon ay hindi na kami nagkita pang muli ni Eileen at ni Andy. Hanggang sa lumipas na naman ang 5 taon mula nung araw ng kasal naming dalawa ni Sarah. Nagkaroon na kami ng 2 anak at aaminin ko na naging masaya din naman ang aming pamilya. Pero aamin rin ako sa inyo, Mama Mia. Minsan sa mga gabi na hindi ako makatulog, naaalala ko pa rin si Eileen. Isang araw, habang nasa grocery store ako kasama ang mga anak ko, ay nakita ko siya sa isang vegetable section. Napakasimple lang ng damit niya pero para sa akin ay napakaganda pa rin niya. Nang makita niya ako ay napangiti siya. Ang ngiting kailanman ay hindi ko magagawang kalimutan. "Chris!" sabi niya habang lumalapit sa amin. "Ang lalaki na ng mga anak mo at ang cute." "Salamat," sabi ko habang nakatingin sa mga anak ko na naglalaro sa cart. "Kumusta ka na?" tanong ko sa kanya. "Ayos lang," sabi niya. Pero nakita ako sa mga mata niya na may mga bagay talaga siyang hindi masabi sa akin. Actually, hiwalay na kaming dalawa ni Andy. Natigilan ako sa kanyang sinabi. "Ano? Paano nangyari yun?" "Mahabang kwento," sabi niya habang napangiti ng malungkot. Pero narealize din namin sa wakas na hindi namin pwedeng ipilit ang sarili namin sa isa't isa kahit nakasal na kami. May mga bagay pala na dapat talaga wag mong hayaang kontrolin dahil lang sa kapirasong papel. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Parte sa akin ay natutuwa pero parte rin sa akin ay nalulungkot para sa kanya. "Siya nga pala, nais ko lang mag-sorry sa'yo ha. Yung iniwanan kita sa ere dati. Natatakot kasi akong mahusgahan ng lipunan. Alam ko rin kasi na mali yung ginawa natin. Sadyang hindi ko lang talaga napigilan ang sarili kong tawagan ka nung gabing yon dahil nag-away kami ng matindi ni Andy. Kaya hindi ko rin napigilan ang sarili kong may mangyari sa atin. Alam ko kasalanan ko lahat ng yun, Chris. Kaya ngayon, humihingi ako ng tawad sa pangiiwan ko sa'yo dati. Kasi akala ko, tama yun eh. Na tamang piliin ko si Andy. Kaya lumayo din kami. Para makapagsimula ulit. Para makapag-usap ulit pero eto ang nangyari. Hindi talaga siguro kami para sa isa't isa. Wala na yun, ayos na yun, sabi ko. "Kumusta naman kayo ni Sarah?" tanong niya. "Masaya," sagot ko at totoo naman yon, Mama Mia. Pero ano? Nakakunot na noon niyang tanong. Wala. Hindi ko masasabi sa kanya na minsan, may mga gabi na kapag kasama ko ang asawa kong si Sarah, ay naiisip ko pa rin ang lasa ng mga labi niya. Hindi ko masabi sa kanya na minsan kapag nakakakita ako ng mga rosas sa hardin, ay naaalala ko pa rin ang araw na nagkakilala kami. Ang araw na nagkita kami sa coffee shop at ang araw na nagtagpo ang aming mga katawan sa isang hotel room na malamig. Makalipas ang mga linggo mula nung pagkikita namin ni Eileen sa grocery store ay nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. "Hi Chris, naaalala ko lang yung usapan natin tungkol sa mga bulaklak. Sasabihin ko lang pala na natutunan ko ng mag-alaga. Salamat ha. Masaya akong marinig yun mula sa'yo. Sana masaya ka na rin," sagot ko. "Masaya ako pero may kulang pa rin eh." Habang nagbabasa ako ng mensahe na yon ay naramdaman ko ang pamilyar na kakaibang kaba sa dibdib ko.
Alam kong hindi na dapat ituloy ang conversation na yon, pero hindi ko rin kayang hindi mag-reply. Ano ang kulang? Sagot ko. Ikaw. Nang mabasa ko ang mensaheng yun ay nakaramdam ako na parang bumabalik ang lahat ng damdamin na akala ko noon ay wala na. Ang damdamin na akala ko ay matagal nang namayapa sa loob ng puso ko. Pero alam ko rin, Mama Mia, alam kong hindi pwede. Alam kong hindi pwedeng ulitin ang mga nangyari dati. Kaya naman, hindi na ako nag-reply noon. Blinak ko na rin ang number niya sa aking phone, Mama Mia. Hindi na rin naman siya sumubok na kumontak pa sa akin. Siguro na-realize din niya na mali ang mga nangyari. 1 taon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aileen. Pwede ba tayong magkita? May sasabihin lang akong importante. Aileen, alam mo na hindi na natin pwedeng, please, sabi niya. Kahit huling beses na. Pumunta ako sa parehong coffee shop kung saan kami nagkita dati. Nakita ako si Aileen na nakatayo sa labas pero may kakaiba sa kanya. Mas payat na siya at mas nakita ko sa mga mata niya ang pagkapagod na hindi ko nakita dati. Salamat sa pagpunta. Anong gusto mong sabihin, Aileen? Sabihin mo na. Nag-aantay pa sa akin ang pamilya ko. Chris, kung hindi ako nakapagpaalam dati, ngayon gagawin ko na ito ng tama. Aalis na ako. May job offer ako sa Canada. Permanent na trabaho at permanent residency din. Kailan? Sa susunod na buwan. Pero bago ako umalis, gusto ko lang sanang malaman mo na hindi ako nagsisi sa mga nangyari sa ating dalawa. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi kita pinaglaban dati. Pasensya na. Sorry. Wala na yun. Siguro may mga tao lang talagang hindi nararapat para sa isa't isa. Siguro may mga tao lang talagang hindi tinadhana ng Diyos para magtagpo at magmahalan, sabi ko. Pagkatapos ng pagkikita namin na yun ay nagpaalam kami ng maayos sa isa't isa. Totoong may nararamdaman pa rin ako sa kanya, Mama Mia. Totoong mahal ko pa rin siya. Pero gaya niya ay pinili ko rin gawin ang tama. Gaya niya ay pinili ko rin panindigan ang pagsasama namin ni Sarah. Makalipas ang ilang taon mula nung umalis si Aileen, ay tuluyan na akong naging masaya sa buhay ko kasama si Sarah at ang 3 na naming mga anak. Pero minsan, Mama Mia, aminin ko na kapag nakakakita po ako ng mga rosas sa hardin ay naaalala ko pa rin siya. Hanggang sa may natanggap akong email mula sa kanya, kamakailan lamang. Hello Chris, masaya ako dito sa Canada. May asawa na rin ako ngayon at mabait siya. Mahal ko siya. Hindi ko alam kung kaya ko siyang mahalin gaya ng pagmamahal ko sa iyo noon. Pero mas mahal ko siya kaysa kay Andy. Wish ko sana masaya ka rin dyan sa Pilipinas. Salamat sa lahat ng turo mo tungkol sa pag-ibig. Salamat sa sinabi mo na minsan, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pagkakagusto mo sa isang tao. Kundi minsan, nangangahulugan din ito na pagbitiw sa taong mahal mo para sa kabutihan niya at sa kabutihan ng lahat. Mahal kita, Chris, pero masaya ako na ginawa natin ang tama. Nag-reply ako sa email niyang yon. Masaya ako, Aileen, na masaya ka na. Mahal din kita. At magiging thankful ako sa iyo magpakailanman. Salamat ha. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang totoong pag-ibig. Hindi kailangan na magsama kayong dalawa. At ang totoong pag-ibig hindi nakakasama sa isang tao, kundi nakakapagbigay ng kapayapaan. Ang totoong pagmamahal ay pagpapalaya ng taong mahal mo, lalo na kung hindi ka nakakabuti sa kanya. Best wishes sa buhay mo. Sana
Sana wag na tayong mag-contact pa at ibaon na lang natin ang isa't isa sa limot at ituring na magandang alaala ang mga nangyari sa ating dalawa. Pagkatapos noon ay blinak ko na siya. Mama Mia, aaminin ko. Hanggang ngayon alam ko na kahit saan man ako magpunta, may parte pa rin sa puso ko na laging magiging kay Aileen. Hindi dahil sa hindi ko kayang magmahal ng iba. Hindi dahil sa siyang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon. Kundi dahil sa alam ko, Mama Mia. Alam ko na ang dapat kong mahalin ay ang taong binigay sa akin ng Diyos. At yun ay walang iba kundi ang asawa kong si Sarah. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong aking kwento. Nawa po ay may natutunan kayo sa naging kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagmamahal. Chris. Ay, yun talaga ang mga lalaking dapat na dumadami sa mundo. Ang mga lalaking kagaya ni Chris. Ang mga lalaking pinapanindigan ang mga desisyon sa buhay. Ang mga lalaking may palabra de honor o word of honor. Ang mga lalaking pinapanindigan ang mga responsibilidad at ang mga lalaking pinipiling gawin ang tama. Dahil alam ko at naniniwala ako na ang totoong pagmamahal, gaya ng sinabi nila, ay pagpapalaya lalo na kung hindi ka nakakabuti sa taong mahal mo. Alam mo, masaya ako sa kwento natin ngayon. Dahil parang kahit na medyo nagkasala sila, hindi naman medyo, nagkasala talaga sila. Pero at least, diba, in the end, ginawa pa rin nila ang tama. At least, diba, in the end, na-realize pa rin nila na may mga bagay talagang hindi pwedeng ipilit. May mga bagay na hindi pwedeng i-push mo lang ng i-push dahil, 'di ba? Baka naman talaga dudugo 'yon kapag pinush mo pa. Charot lang. Nako, maraming salamat, Chris, sa magandang kwento ng iyong buhay pag-ibig at syempre sa mga nakikinig ngayon. Nako naman, alam kong nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya naman, please do share and like this video. I-share nyo sa inyong mga kaibigan at sabihin nyo rin sa kanila na kung pwede, mag-subscribe na rin sila dito sa atin. Kung ikaw hindi ka pa subscriber ng channel na ito, ano pa bang hinihintay mo, Pasko? Charot lang. Mag-subscribe ka na! Click mo na yung subscribe button tapos i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang na-update sa tuwing meron tayong bagong upload. At syempre, kung nais mo lang, kung feel mo lang naman, pwede ka rin mag-join dito sa ating channel. Ayan o, may join dyan. So, pwede kang magpa-member. Ano ba ang sa membership? Nako, unlibati. Uuna kang batiin sa araw-araw. Ganun. maraming salamat sa inyong pakikinig. At bago nga ako umalis, sabi ko nga sa inyo, ang mga member na uunang batiin at unlibati. Kaya eto na, babatiin na natin sila. Hello ako sa ating mga members na si Maureen Tugab. Maraming salamat, Madam Maureen. Angeline Puaso, ang nag-iisa nating Gold member. Hi, Angeline. Kay Gian Torio, maraming salamat, Gian. Kay Gimaras Girl, ang ating Suki ever since. Hi, Gimaras Girl. And kay Easy Gale, tulad ni Gimaras Girl, atin din itong Suki ever since. Kaya maraming salamat sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta nitong ating channel. I love you all so much. Sa atin pong mga iba pang mga subscribers, hello sa inyong lahat. Maraming thank you din dahil nag-subscribe kayo. Minahal nyo itong ating kwento at itong ating programa. Hi, ako kay Jonaline Flores, kay Janice Villar, maraming salamat. Mary Ann Buelo. Hi din ako kay Alwin Yepes. Maraming salamat, Alwin, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you very much sa inyong lahat. MJ Who? Ganun. Hi ako, maraming thank you sa inyo. Josephina. Hi din ako kay Sharon Orita. Maraming salamat. At kay Roslyn Caraballo. Sa lahat ng tagapakinig, sa lahat ng araw-araw na nag-a-update, nagre-refresh, lalo na kung hindi sila na-a-update ni YT. Dahil minsan itong si YT matagal mag-update na may bago ng upload, ay nagre-refresh sila ng kanilang YouTube, ano ba yon, YouTube timeline. Timeline ba tawag doon?
Basta yun, or suggestion Chorbanes. Maraming salamat sa inyo. At naway pagpalain kayong lahat ng Panginoon dahil sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Kung may sariling kwento, alam nyo na ang drill. Mag-email mamamiacdo0317@gmail.com. Sa mga bago nating tagapakinig na umabot sa puntong ito, hello po, sana nakilala niyo na ako at sana maisipan niyo at mapagdesisyonan niyong suportahan ako sa araw-araw. Thank you very much. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!